Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga makakatakas pa si Attorney Alon dahil dadakipin na siya ng mga kapulisan. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, muli ngang nagbukas ang mga sugat sa buhay ni Eira nang matuklasan niyang siya ay nagdadalang tao. Ang kanyang kasintahan na si Attorney Renan, na tila isang prinsipe sa kanyang mga mata, ay nagdala sa kanya ng ligaya at takot sa araw mismo ng kanilang kasal. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang wedding gown, nag-iisip si Eira kung kakayanin ba niyang harapin ang buhay na wala si Attorney Renan sa kanyang tabi, lalo na nga't siya ay magiging isang ina. Ang pag-aalinlangan ni Eira habang nag-aantay nga itong si Attorney Renan sa simbahan, ang mga alaala ng mga pangako ni Attorney Renan ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang sabi nitong si Attorney Renan, "Hihintayin kita, Eira, at wag na wag mo akong ipapahiya." Ang mga salitang iyon ay tila nagiging pangarap na unti-unting naglalaho. Sa kabila ng kanyang kasiyahan, may mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung hindi ko kayang magtagumpay sa lahat ng aking mga plano? Ang mga tanong na ito ay nagdudulot ng labis na pag-alala sa kanyang puso. Ang pagsisiyasat ni Lilet. Samantala, si Lilet ang matalik o ang kapatid nitong si Lilet, nitong si Eira, ay nagdesisyon ngang alamin ang katotohanan tungkol kay Attorney Renan. Pumunta nga itong si Lilet sa firm na nangangasiwa sa mga kaso ni Mrs. Feliciano, ang ina nitong si Renren Feliciano. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan nga nitong si Lilet ang isang nakakagulat na impormasyon. Si Attorney Renan Alon at si Attorney Renren Feliciano ay iisa. Ang kanyang puso ay pumintig sa takot at pag-aalala. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit may lihim si Attorney Renan? Tanong niya sa sarili. Nalaman nga nitong si Lilet na may tinatagong lihim itong si Attorney Renan dahil galit na galit daw si Attorney Renan sa taong nagpalaya kay Mang Kanor. Kaya naman dito nabuo sa isip ni Lilet na dumating lang si Attorney Alon sa buhay nila ni Eira upang maghiganti. Ang panganib na bumabanta. Habang nag-iisip si Lilet, natuklasan din nila Kurt ng mga kapulisan na ang fingerprint na natagpuan sa lugar ng insidente ay walang iba kundi kay Attorney Renan Alon. Ang mga piraso ng impormasyon ay unti-unting nag-uugnay at ang panganib na bumabalot kay Eira ay tila lumalapit. Kailangan kong makausap si Eira, sabi ni Lilet. Ngunit hindi sumasagot si Lilet sa kanyang mga tawag. Ang pagsubok ni Lilet dahil nga sa takot na may mangyaring masama sa kapatid na si Eira, nagmadali nitong si Lilet na patungo sa Keystone, ang firm kung saan nagtatrabaho itong si Eira. Hindi pwedeng maikasal si Eira kay Attorney Renan. Kailangan kong pigilan nito. Ang kanyang isip ay puno ng determinasyon. Sa kanyang paglalakbay, sinubukan niyang tawagan ang kapatid na si Eira, ngunit wala nang sumasagot. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa takot at pag-aalala. Ang pagdating ni Eira sa simbahan. Samantala, si Attorney Renan ay nag-aantay sa labas ng simbahan. Puno ito ng kaba at pag-asa. Sana dumating si Eira. Bulong niya sa sarili.
Maya-maya nga ay dumating ang isang bridal car at sa loob nito ay si Era na nakasuot na ng napakagandang gown. Ang kanyang puso ay napuno ng saya. Tagumpay lahat ng plano ko. Lahat ay nagtagumpay. Ang kanyang isip ay puno ng kasiyahan. Habang naglalakad si Era patungo sa altar, ang kanyang puso ay puno ng ligaya. Sa wakas, matutuloy na rin ang kasal namin. Ang kanyang isip ay puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, may mga tanong pa rin sa kanyang isipan. Kaya ko bang ipaglaban si Atty. Renan? Kaya ba namin na maging isang buong pamilya? Ang pagsisikap ni Lilet. Dumating si Lilet sa simbahan. Ngunit huli na ang lahat. Eira, huwag kang magpakasal, sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay nawala sa ingay ng kasal. Ang mga tao sa paligid ay nagulat at ang mga mata ni Eira ay naghanap kay Lilet. Bakit? Ano na naman ang eksena mo, Lilet? Tanong nitong si Eira. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang pagsisiwalat ng katotohanan. Atty. Renan ay may lihim. Hindi siya ang iniisip mong tao. Nagpapanggap lang siya bilang Renan Alon. Sigaw ni Lilet na puno ng mga emosyon. Ang mga tao sa simbahan ay nag-umpisang magbulungan at ang mga mata ni Eira ay naglalaman ng takot at pagdududa. Ano na naman ang pinagsasasabi mo, Lilet? Hindi ko kayang mawala si Renan. Huwag mo nang siraan si Renan sa akin dahil sa ayaw at sa gusto mo ay itutuloy namin ang kasal. Sagot ni Eira. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pagsasara ng kaganapan. Sa gitna nga ng kaguluhan, nagdesisyon si Eira na hindi muna ituloy ang kasal nila. Kailangan ko munang malaman ang katotohanan, sinabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpasya nga siyang ipaglaban ang kanyang sarili, pati na rin ang kanyang magiging anak. Hindi ako papayag na maging biktima ng isang kasinungalingan. Ang kanyang isip ay puno ng determinasyon. Ang kwento ni Eira ay puno ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Ang kanyang laban para sa katotohanan at ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang anak ay nagbigay diin sa kanyang katatagan. Abangan ang mga susunod na kabanata kung saan ang mga pagsubok nitong si Era ay patuloy na magiging inspirasyon sa marami. Kaya naman itong si Kurt ay bigla ring darating dito sa simbahan upang pigilan at kuntsabahin o kausapin itong si Era na totoo lahat ng sinasabi nitong si Lilet dahil sa lahat ng ebidensya na nakalap nila. Nagsama na rin nga itong si Kurt ng mga kapulisan upang ipadakip itong si Atty. Alon. Wala nang ligtas si Atty. Alon sa mga kamay nitong si Lilet dahil isinama na pati nila ang mga pulis para dakipin si Atty. Alon. Makaligtas pa kaya itong si Atty. Alon dito kay Lilet? O may pinaplano na naman itong si Atty. Alon na dakipin naman itong si Era at isama sa kanya bilang isang hostage? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.